Alright, mga kaibigan, magandang tanghali. Kumusta kayo? Okay. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Init. Medyo mainit. So, kamusta? Ready na ba kayo lahat? Ayan. Alright. Kamusta? Comment mo naman kung asan ka ngayon at anong ginagawa mo. Ayan. So, basahin ko lang muna itong mga natin, viewers. Hello, sabi ni Ate Rose. Si Jonathan, kamusta dyan sa Davao? Watching from Toril. Okay. Si Pretty Honey, hello coaches, watching from Singapore. Si Ace, watching from Riyadh. So guys, kamusta kayo? Kamusta dyan sa mga lugar-lugar nyo? Anong ginagawa mo ngayon? At i-comment mo naman, okay? Kung kamusta ka, kamusta ang lockdown dyan? Nakakalabas ka ba? Ayan. So ako naman, kamusta ba ako? Okay naman. Actually, nung isang araw, marami tayong meron tayong malaking event nun, di ba? Yung isang araw. Mamaya pag-uusapan natin. Okay. So, basahin ko lang mga ito. Tsaka, nilagnat ako ng isang araw. So, sa mga iba, pag nilagnat ka, akala nila COVID na. Diba? Ako naman, nilagnat kasi ako dahil nalamigan yung aking likod. Gising ko masakit. Yung bandang dito sa may batok. Okay, so, ang thinking ko kasi tuwing may masakit, ang kailangan ko lang gawin is ang mindset ko kasi kapag pag may pain sa body, ibig sabihin acidic ang body mo. So yun yung natutunan ko eh. So ang ginawa ko lang, maghapon na akong nakakain ng orange, uminom ng calamansi, lemon. Mga 24 hours yun, ang sakit. Lagnat ko umabot na mga 39, parang ganun. 24 hours ako nag-orange, nag-lemon. Kasi bakit ko kinain mga yun saka ininom? Kasi alkaline yun. Ibig sabihin, ginagawa niya alkaline yung body. Mabilis ka mag-heal, mabilis ka mag-hilom, mag-regenerate. So after 24 hours, yan, okay na ako ngayon. Diba? Akala ko hindi ako makakapag-Facebook live ngayon eh. Dahil alam mo yung sobrang sakit na parang binibiyak yung ulo mo. Ngayon, buong katawan niyo parang binibiyak mula ulo. Ayun yung nangyari sa akin nung isang araw. So, ayun. So ngayon, okay na, di ba? Yan. So, kamusta kayo? Kung nasan ka man ngayon, i-comment mo kung nasan ka at anong ginagawa mo. Kamusta ang lockdown dyan sa lugar nyo? Mabasa ako mga comment. Okay, si Rixel Ejercito. Good afternoon po, watching from Singapore. Yan, yes we are, Eugene. Mabuti naman, salamat, sabi ni Rose. Si Cristita Blaquera, good day po. Si Eugene, Cotabato City, while on duty. Okay. Anong work mo? Anong duty mo ngayon? Si Mabet Caudina, watching from Pasig. Si Lisette, nagbebenta online. Okay. So, yan. So, lahat pa po sa inyo, merong
Nandito kayo nung launching ng ano natin, QSP. Yan. Okay lang po, ito nakaupo. Si Ricky Sel, sabi niya. Watching from Abu Dhabi. Alam ko sa Abu Dhabi, wala naman parang na-virus sa inyo, di ba? Si Rose, sabi niya, medyo bawas-bawas lang ang labas mga seniors. Tama. Si Ace, kulong pa rin sa bahay. Ha. Pa-shoutout VC. Shoutout daw. Shoutout! Okay, Bicol Hub owner, Kamsur, Global Team Revolution, Bicol, Dragon Oragons, GTR BDO. Ayan ha, sinigawan ko na. Sinigaw ko. Sabi ni Don Coral. Shoutout daw. Si Rose, nice tip. Ganun lang pala. Yes, anytime merong pain sa body, aside sa mag-take ka ng painkiller, hindi naman nag-heal yung pain eh. Nawawala lang yung pain pag nag-painkiller ka, alaksan. Okay, pero pag nag-fruits, lalo na yung lemon, calamansi, tsaka orange, maghapon, mawawala yung pain kasi naghilom. Okay, nag-regenerate. Si Pretty Honey, okay pa sa alright. Eto, nagpapa-order habang nag-watching ng live. Maluwag din daw sa Paranaque, sabi ni Billy. Si Jonathan Padilla. Sabi niya, zero COVID pa dito. Okay. Good. Nag-a-ads daw siya ngayon. Si Eugene. Accountant si Eugene. Joseph Santillan, watching from Riyadh. Shout out sa hub ng Cotabato. Congrats pala sa mga bagong hub na mga nakita ko. Okay. Kapon di ako duty sa Facebook. First time ko hindi nakapag-post masyado sa Facebook kahapon dahil sobrang sakit ng aking katawan. Nabalitaan ko marami nag-hub. Congratulations sa mga hub. Palakpakan po natin. Ay, wala palang palakpak. Okay. Lahat na nakapag-hub, lahat ng stockies, lahat ng bagong sign-up sa QSP. Paklan natin. Alright. Marami na ba nag-sign up sa'yo under ng QSP? Comment mo naman. Comment kung marami nag-sign up sa'yo under your team na QSP. Comment. Okay? So anyway, we'll start in a few minutes. And mag-start na sa ating Growth Thursdays. Okay? Explain ko lang po sa mga bago na hindi pa nakakalam ng Growth Thursdays. Una, magpapakilala muna ako. So, I am Marco Malyari, the Vice Chairman of the company. And ano ba itong pinapanood nyo ngayon? I'm welcoming you dito sa Growth Thursdays. Ang Growth Thursdays po ay ginagawa natin dito sa company. Every Thursday, nag-iisa lang po to sa buong mundo yata o sa buong Pilipinas. Okay, bakit? Naniniwala kasi ako na ang success ay hindi lang pera. Which means, kaya ginagawa ko itong Growth Thursdays para i-educate at influence din tayo lahat para ma-remind tayo na ang success ay dapat balance. Dapat may time ka sa family, dapat may time ka sa exercise, may time ka sa health mo, may time ka sa spirituality mo, hindi lang sa pera. Okay? Dahil last week nga kung hindi nyo napansin, pinost ko na si Jeff Bezos, yung may-ari ng Amazon, yung number 1 na billionaire po ngayon sa buong mundo. Siya pala, everyday na nag-exercise, everyday magigising maaga, everyday kumakain ng fruits, healthy, everyday din siya natutulog na maaga. Okay? So, very effective siya sa kanyang work. Hindi siya yung sobrang puyat, hindi siya yung sobrang pagod. Okay? Basta para sa kanya, may time para sa lahat, para magkaroon daw ng fulfilling life. Which is good. Diba? Dapat magkaroon ka ng time sa lahat. May time sa pamilya, may time sa business, may time sa health, may time sa exercise. Okay? So, yan. So, ayun ang ginagawa natin dito sa Growth Thursdays. Okay? So, ngayon, meron tayong topic for the past weeks, which is itong pinag-uusapan po natin how to times 10 your income sa panahon nga ng pandemic. And for the past 2 to 3 weeks, I think pinag-usapan na natin yung online at nagbibigay ako mga tips para lalo gumanda income yung sa online. Okay?
Saka mamaya pala meron tayong mga updates. Gusto ba mga updates? Yes, sino mga gusto ng updates? Comment na gusto ng updates. Okay. Sa mga gusto ng updates, ayan, comment nyo lang. Company update, syempre. Ayan. So, anyway, ayan, comment nyo sa mga maraming, kumbaga, napapay in sa grupo niya, QSP. Saka ang ginawa ko pala kahapon, di ba nilalagnat ako? Okay, so kain ako ng orange, inom ng kalamansi. Nagpapapawis ako na nagpapapawis. Okay, tapos syempre, punas ka dapat ng punas kasi nga, para lumabas yung toxin sa body mo. Pag hindi ka pinapawisan, lagi ka sa aircon, electric fan, hindi lalabas yung toxins. Ito yung mga sinaunang mga sinaunang turo ng mga matatanda. Diba? Kasi masyado tayo nasanay sa aircon, nasanay tayo sa electric fan, diba? Na nakakalimutan nyo yung pag lumalabas yung pawis, pag pinupunasan mo, lumalabas din yung toxins. Okay? So, anyway, ready na ba kayo sa ating lesson for today? Yan. Comment nyo naman kung ready ka na sa lesson for today para makapag-start tayo. So, meron tayong lessons for today, meron din tayong announcement, and meron tayong updates. Sa mga ready na, comment yes. Si Lizette, ang gwapo ko daw. Iba talaga nagagawa ng bagong gupit. Okay, kaya kung kayo di pa nagpapagupit, magpagupit na kayo. Alright. So yan, ready na. So, tips natin for today. Okay, dahil for the past weeks, di ba pinag-uusapan nga natin itong paano mag-times 10 yung income. And alam ko marami po sa inyo nag-follow, sinunod yung tips ko. Which is yung nag-video ka, nagpo-post ka daily, nagla-live ka dahil ito po yung talaga nagtre-trending ngayon. Okay? At sinabi ko rin na ang mga tao nagpupunta sa social media hindi para mabentahan kundi para ma-entertain. So, isa sa mga kailangan yung i-take into consideration na pag-aralan nyo, dapat matuto po kayo ng video editing skills at ng kumbaga graphics editing skills. Okay? So, yung iba sa inyo marunong na, di ba? Pero yung iba ini-edit nyo lang lagi yung mukha nyo. Kaka-filter nyo lagi sa selfie. Di ba? Kung napapag-aralan mo paano mag-filter ng mukha mo tuwing nagse-selfie, na hindi ka naman yung mayaman, okay? Dapat matutunan mo rin paano mag-edit ng mga products mo, ng compensation plan mo, at ang mga binebenta mo online, okay? Ulitin ko, kung ikaw marunong ka mag-edit ng filter sa mukha mo para gumanda pag nagse-selfie ka, dapat marunong ka rin mag-edit ng mga pictures ng mga produkto na binebenta mo o ng opportunity mo. Okay, so dapat matuto ka gumamit ng mga video editing apps or skill set, di ba? So, napag-aaralan naman po yan. Meron po sa mga YouTube, meron din po mga nagtuturo dyan paano gumamit ng mga video apps. Personally, bigyan ko yung tip, ang ginagamit ko po yung InShot. Nasa apps po yan. Pakita ko nga sa inyo. Ito po yung ginagamit ko, InShot. Pakita ko sa inyo. Isa po sa ginagamit kong apps pag nag-e-edit. Okay? Sa mga video. Madali lang po siya. Hindi kailangan ng sobra mong talino o technical para medyo gumanda-ganda yung mga videos na ginagawa nyo. Remember, nandito po tayo sa online. Kaya dapat, kailangan matutunan mo gamitin yung mga ganito. Diba? Natutunan mo nga mag-cellphone eh. Okay? Ito, another level. Dapat matuto ka mag-edit. Okay? Mag-vlog, ganyan. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Ito po yung ginagamit ko, oh. Nakikita nyo? I hope nakikita nyo yan, oh. InShot. Okay? Pwede mo gamitin yan for video. For editing. Okay? Or kung marami pang iba eh. Okay, pero ito yung paborito kong ginagamit. Madali lang kasi siya. Okay.
So, isa sa mga pwede niya magamit yung InShot para pang-edit ng mga videos nyo. Madali lang siyang sundan. Pwede rin kayong manood sa YouTube ng mga videos niyan para gamitin, i-manipulate, diba? So, in a way, tandaan mo, kailangan mag-invest sa skills. Nasa panahon na po tayo na lahat ng tao nag-go-online. Okay? So, kailangan mo to aralin. Siyempre, may iba sa inyo sasabihin, ang hirap naman yan, hindi ako marunong. Malamang, ako rin hindi ako marunong yan dati. Dati yun. Pero tandaan nyo, lahat ng bagay po kasi pwede mapag-aralan, pwede matutunan, pwede apply. Okay? So, yung mga kaibigan nyo, pag napanood ang ganda ng mga videos nyo, medyo, kumbaga, appealing siya, mas ilalike po nila yan. Mas mako-convince sila. Tama, di ba? So, gusto nyo ba ng good news? Sino gusto ng good news? Comment, yes. Okay, may good news ako sa inyo. Okay, may good news ako. Comment yes na, comment. Okay. Ang init, ano ba yan? May good news ako sa inyo. So, ang isang sa good news ko sa inyo, meron po kami ilalabas na training module. Abangan nyo. May lalabas na training module ang company kung paano mag-edit ng videos at ng mga pictures. Okay? Excited ba kayo? Diba? Of course, importante yung tinatawag natin na distributors, Network 101. Importante din yung natin, sales orientation. And importante rin yung paano mag-edit ng poster at videos. Kasi nandito na po tayo sa online. So, abangan nyo, may ilalabas po ang company. Okay? Excited ba kayo? Kung paano, free training po siya sa mga members kung paano mag-edit ng video para ikaw matututo ka na mag-edit ng videos gamit yung cellphone mo. Matututo ka na rin mag-edit ng mga poster at pictures ng mga products mo gamit lang ang cellphone mo. Okay ba? Sino masaya? Diba? Magiging part po ng curriculum natin yan, training ng company. Video editing and picture editing skills. O, diba? Ang galing. Excited ba kayo? Yes, very excited daw si Vienna Grace. Si Christine Irupang excited din daw. Okay, yan. Tsaka siya nga pala, I hope na like nyo na isa nating page, okay? Yung Wevolve Media na kung saan nagpo-post at nag-share tayo ng mga entertaining na mga videos, okay? Everyday. Yan, dapat ka na rin nun, na like mo na. Okay, so gusto niyo ba ng announcement? Konting announcement lang. Konting announcement. If makikita mo dito sa page natin sa Wevolve, actually meron po tayo ditong pinost na poster. Pinost na poster, malamang no? Meron tayong poster dito, kung papansinin mo, about sa mga concerns. Okay, just in case meron kang mga concerns, ang tanong is, kanino papadala? Di ba? Kung meron kang reklamo, saan papadala? Kung meron ka man gustong isumbong, saan ipapadala? Mga concerns, anything na concerns na gusto mong isend, ipaalam sa company, ipadala, kumbaga. Okay? So, saan mo ipapadala? Kung sa mga tao na nag-iisip kung saan to ipapadala, saan isesend, meron pong pinost dito. Okay? Kasi number one, wag niyo ipapadala reklamo sa akin. Okay? Hindi po ako padalahan ng reklamo. Kung sabay-sabay kayo nagpadala ng reklamo, hindi ko mababasa yan. Libo-libo po members natin. Okay? Una-una, kung meron kang mga concerns, ito yung mga wag mong gagawin. Una, wag mo po sa wall mo. Kasi pag nakita yun ng mga competitor, gagamitin nila against you yan. Sasabi, ay, tignan mo, ang daming reklamo pala nun. Okay? Number 2, di ba? Wag mo rin ipopost sa GC. Ayun yung wag mo gagawin. Sa mga group chat nyo, wag mo ipopost. Dahil merong mga bago doon na hindi naman alam kung ano yung pinag-uusapan, baka maapektuhan sila. Okay? Mabother sila. Okay? For example, meron ako na rinig one time na delay daw yung products.
pinost niya sa GC. So, anong nangyari? Hindi lang sa GC, sa wall, nakita ng marami. So, akala ng marami, hala, baka pati products ko ma-delay, blah, 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 diba? So, lahat na nag-concern. So, sumabog, lumaki yung concern dahil nabasa ng lahat. Ito nakakatawa. Diba? Nakita ng iba, pero dumating naman yung mga products nila on time. Yung nag-post pala noon, yung nagreklamo, nagkamali pala siya ng in-input na address. Kaya napunta sa iba, yung address, hindi na i-deliver yung product niya agad-agad kasi mali yung in-input niya address. So ito po yung mga sinasabi ko na pag may concerns, huwag pinopost sa GC, huwag pinopost sa wall. Kasi meron mga iba na wala namang alam dun sa problem, naapektuhan, naiisip nila, nako, baka yung sa akin din ganun mangyari. Okay? So, meron po tayo ditong poster. Kung papansinin nyo, check nyo na lang yung wall sa mga concerns. Kung meron kayong concerns about account technical assistance, let's say mga change name, nagkamali ng pangalan, okay? Meron kayong may tamang email doon kayo magsesend ng concerns. Sa mga deliveries naman, meron po tayong page yung Vivolve delivery natin. Doon naman kayo pag meron kayong concerns about sa delivery. Ayan. Sa mga inquiries naman about Stockies, Hub, and Depot, meron din tayong sariling email doon. Doon mo lang isesend. Okay? And sa mga about sa concerns about ATM card, ay, remember, sa mga wala pang ATM card, nako, make sure may ATM card ka dahil hindi ka na, that's the only way na makaka-withdraw ka sa panahon ngayon dahil wala nang face-to-face na nangyayari. Puro online na. And for proof of payment purchases, meron din tayo, email na pwede mong punta na mga concerns. Okay. Ayan, nandito pala naka-flash screen natin. So, nasa screen nyo po ngayon, isa-isayin nyo lang basahin yung mga inquiries and concerns, dyan nyo po ilalagay. I think, nasa gilid. Tama. Nandito sa gilid. Yan. Basahin nyo lang nandito sa bandang time. Nakikita nyo ba? I hope nakikita nyo. Kasi dyan mo ilalagay mga concerns nyo, okay? So, of course, aside dyan, pwede rin kayo matulungan na mga apply nyo kung may mga concerns kayo dyan. Remember, dahil po pandemic ngayon, hindi po agad-agad talaga nakakarating ang mga orders nyo. Okay? Marami po tayo, kumbaga, maraming lugar ngayon mahirap mapadalahan. Strict po ang galaw ng mga tao sa bangko, sa LBC, sa mga JNT padalahan. So, wag mo expect na parang katulad dati na nagpasok ka ng payment, bukas receive mo kagad. Hindi po ganun ngayon. Okay, saka may cut-off din tayong sinusundan. Are you guys learning? Ayan, okay. Babasa muna ako ng mga comments. Wow, level up, sabi. May comment. Si Jeric, thank you, Master. Sabi niya, nasa GC na po mga yan, sabi ni Tita Rose. Hello, BC, watching here. Nakikita po, Vienna Grace, sabi niya. Ayun, okay. Si Lizette, wow, magiging certified vlogger na ako. Dahil dun sa training, no? Yes, video training. Yan, so sa mga kakatune in lang, magandang tanghali po sa inyo lahat. So, are you guys ready for our next lesson? Okay? Sa mga gusto ng next lesson, comment yes. Para pag-usapan na natin ang ating next lesson. So, ito next lesson natin. Isa sa mga bibigay kong tip sa inyo, okay? Pagdating sa online marketing ginagawa natin. Last week, sinabi ko sa inyo, dapat meron at least WhatsApp, or Viber, or Telegram, o iba pang third-party na application na meron kang database ng mga customers mo kasi hindi ka pwedeng umasa lang sa Facebook. Bakit? Lalo na pag nag-online selling ka, marami kang times pwede ma-block ni Facebook. Katulad ko po, marami na akong times sa block ni Facebook. Pero dahil meron na akong ibang way para ma-contact yung mga customers ko, hindi ako kinakabahan. Okay? So, dapat meron ka ibang way. At ito pa isang tip ko. Isang tip ko, dapat meron ka another account. Okay? Gumawa ka another account sa Facebook. Okay? Para just in case ma-block yung account mo, meron ka pang isa. Okay? At itong account mo na ito,
dapat, kumbaga, kahit pa paano, friends din itong mga kliyente mo o mga customers mo. Para just in case ma-block yung isa mong account, nakasave sila doon sa kabila mong account. Are you guys learning? Yan. Ayan yung isa kailangan mong isaalang-alang na tips pagdating sa sa pag-online po natin, okay? Kasi nga hindi pwedeng asahan mo lang kung isa lang yung Facebook account mo, nako, kakabahan na ako sa iyo. Okay? Remember, dapat meron ka another account para just in case ma-block kasi minsan napaka-stricto po ni Facebook. Hindi ko alam kung nasubukan niyo na nag-post ka tapos sabi ni Facebook bawal yung pinost mo ngayon, hindi ka makapag-post sa wall. Ilang beses ko po na-experience yan. Okay? Kaya ako very cautious na po ako. Make sure dapat meron ka another account. Okay? Are you guys learning? Ayan. Okay. So, ngayon, updates. Yan. Updates muna tayo ng konti. So, isa po sa mga magagandang updates po natin, alam niyo ba? Okay? Mula nung launching natin, at least meron na pong, hindi ako nakakali, more or less 2,000 na po ang sumali sa ating QSP. Palakpakan, meron na po tayong 2,000 new members sa ating QSP. Palakpakan po, palakpakan. Okay? Are you guys excited? Excited ba kayo lahat? Excited ba? Diba? So, meron po tayong 2,000 new members na kung saan matutulungan natin magbago buhay nila sa napakaliit na halaga. Pwede po silang kumita ng napakalaki. Ayun po yung nagawa ng QSP natin mula nung nag-launching tayo. Kaya grabe po acceptance sa market. Alam ko kayo rin na nag-enjoy kayo. Dahil nga sa dami po natin ng new members, marami tayong matutulungan. Hindi po katulad ng iba na napakataas ng pay-in, na hirap po sila. Tayo, saktong-sakto lang, affordable. Meron ka ng international business, libre pa po yung training. Diba, imagine mo ito, every week meron po katulad ito. Diba, free na nga yung training natin sa e-com kay Vice President Ryan. Ito pa, meron pa akong free training every week. Saka makakita na may-ari mismo nag-training sa Facebook Live. Most na mga may-ari ng mga companies ngayon hindi na maramdaman. Yung iba nga wala pang Facebook, hindi active. Pero dito po sa Vivolve, kami po mga owners, very active po kami kasi gusto po namin talaga kayo tulungan na mag-grow. Not to mention, passion din po namin itong ginagawa namin. Okay, so basa muna ako. Ito si Lizette, ang ganda. Yes, VC, 4 account ko sa FB. Naka-reserve ang 3. Magaling na strategy. Gayain po natin to si Lizette. 4 yung accounts niya para just in case ma-block yung isa, meron pa. Very good. Okay? Ayan. Okay? Gayain niyo po yun. Ako, marami rin po ako accounts. I think lakpas po sa 4 yung accounts ko na ginagamit for pagma-market purposes dito sa business natin. Okay? Kasi nga, minsan nag-i-strict po masyado si FB. And dapat meron ka ring WhatsApp, Viber, or Telegram na pwede mong ilagay din doon yung mga customers mo. Okay, are you guys learning? So imagine nyo na lang kung isa ka sa mga nagpa-power of 10, okay? Isa ka sa mga nagpa-power of 10 ngayon, malaki po ang kikitain mo sa power of 10. Di ba sa power of 10 pa lang, kapag kinompute mo, di ba? If within 5 months, pwede kang kumita ng 1 million, okay? Pag power of 10, kung gagawin mo siya once, every month meron kang 10. Pero pag ginawa mo siya every week, ibig sabihin 5 weeks lang. In 5 weeks time, pwede kang kumita ng 1 million. So, sa panahon po ngayon, ilan yung meron taong merong 990 pesos? Diba? Ilan yung marirecruit mong 10? Ilang 10 marirecruit mo na tao na may 990 na pwede na magsimula na isang negosyo na pwede kumita ng 1 million. Okay? Maghanap ka ng negosyo ngayon na 900 lang yung puhunan, pwede kumita ng 1 million, na meron ka pang mga may-ari na tuturuan ka para kumita ng 1 million. Meron ka pang mga upline na susuporta sa'yo para kumita ng 1 million. Okay? So meaning, mga kaibigan, di ba, dito lang po sa Vivolve yan. Kaya kung ako sa'yo, hakutin mo na lahat ng customer mo, kakilala mo.
'di ba, na mag-join sila sa QSP. Dahil yung QSP nila, in just a matter of weeks time lang, weeks, kung magpa-power of 10 ka every week, 'di ba? Meron kang 6 digits na income. 6 digits kagad income mo in just a month. Kung every week meron kang ganyan. Okay? So, basa pa ako ng comments. Okay itong comment ni sino ba to? Billy. Sabi ni Billy, isa pa lang account ko haha, dagdagan ko pa pala. Naku Billy, nanganganib ka. Ako nagsasabi sa iyo, kung isa lang ang Facebook account mo, tapos very active ka nagma-market online, naku delikado yan. Pag yan na-block, bye-bye Philippines ka. Lahat ng customers mo, wala ka ng contact. Lahat ng uplines mo, wala ka ng contact. Lahat ng downlines mo, wala ka ng contact. Paano na yung negosyo mo? Remember, kailangan mong pag-aralan yung mga tinuturo ko ngayon. I-apply mo kasi crucial po ito kabuhayan ang Facebook natin. Kaya dapat meron kang mga strategies para protektahan ang negosyo mo. Okay, ito si Don Coral. Sabi niya, ang saya po marinig ng mga totoong ginagawa ninyo po, BC Marco and BODs. Dama namin ang pagiging madali ninyong abutin. Ay, well, salamat po. Salamat sa comment. Yan. Okay. So, are you guys learning? So, ano pa ba? So, for our last lesson, sa mga gusto ng last lesson, comment yes for our last lesson. Okay? Sabi ni Lizette, naku Kuya Billy, dagdagan mo pa. Amin na yan Kuya Billy. Tama Billy, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa yung account mo. Huwag kaya asa sa isang account. Okay, delikado po yan. Okay, ako po, gayahin nyo po yung mga lahat po tandaan nyo lahat ng mga onliners na malalaki kinikita ngayon, at least meron po yan mga minimum 2 account hanggang 5. Okay? Kaya po, kasi prepared sila just in case ma-block yung isa, meron pang isa. Ayan, okay? So, for our last lesson, ito po. Yung tinatawag ko, napakasimple lang naman. Your last lesson, ito po. Patience. Patience, patience, patience. Ayan yung last lesson natin. Alam niyo mga kaibigan, marami mga tao, naghahanap lagi ng madali. So, sa sobrang hanap nila madali, wala talaga, lalo sila napapala. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, dahil nga sa online, napakadali na lang nga po ito Pero kailangan mo lang talaga ng patience. Tingnan mo, yung mga kumikita po ngayon, na malalaki ngayong June, sila po yung 6 months ago, napaka-patient nila, nag-a-add, nagpo-post, nagbebenta online. Ngayon, ang dami na nilang customers. Kasi very patient sila. Kung hindi ka pa kumikita ngayon, mag-start ka ng mag-market online, magpaturo ka sa upline mo, at maging patient ka. Gawin mo lang everyday. Online na nga lang, di ba? Video, mag-post, kung ano pa, di ba? Bilang ka ulit, 3 months, 6 months from now, isa ka na sa kumikita. Sabi nga nila, di ba? Kapag walang nilaga. Kapag may tiyaga, kapag may tiyaga, may nilaga. Saka maging patient ka lang. Yung iba naman walang kinikita ngayon, malamang wala ka pang ginagawa. Puro ka lang panonood ng video ko. Okay? Tandaan hindi ka yayaman sa kakapanood ng videos ko. Hindi ka yayaman sa kaka-like ng mga videos ni upline o ng mga idol mo. Yayaman ka lang kung talaga meron kang i-exert na effort. Okay? Yayaman ka lang kung meron kang gagawin talaga na action. So that means kailangan talaga nag-aano ka, na ginagawan mo ng panahon, ginagawa mo ng time, and you have to be patient. At pag patient ka talaga, aani ka 3 to 6 months from now. Imagine mo na lang, yung mga kumikita po ngayon na malalaki, di ba? Siguro narinig yun na. Yung iba nagugulat, bakit yung narinig ko nakakabenta ng 100 sabon sa maghapon? So imagine mo kung ikaw nakakabenta ng 100 na sabon sa maghapon, magkano kita mo doon, di ba? Malaki. So, paano niya nagawa yun? Kasi nga, 6 months ago, diba, nag-start siya sa paisa-isang customer, padala-dalawa, diba, until dumating yung time, so sobrang dami na sabay na order, boom, 100, isang araw. Nag-start din yun sa paisa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlo.
'Di ba? So meaning, kung gusto mo rin umabot sa ganung level, nakakabenta ng 100 na sabon sa isang araw, mag-i-start ka muna sa pa-isa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlo. Okay? So, dapat maging patient ka. Kung hindi ka kumikita ngayon, kulang ka sa patience, kulang ka sa consistency, kulang ka sa taking action. You have to take action. You have to apply na paisa-isa nga, may benta ka, padala-dalawa, kung wala kang benta, wala kang kitain 6 months from now. Of course, siguro, nahahype ka, nag-i-enjoy ka, di ba? Marami ka natututunan, pero hindi enough yun eh. Kailangan may maipasok kang pera sa bulsa mo. So, napakalaga talaga, mag-start ka sa paisa-isa, padala-dalawa, magugulat ka na lang. Pero kung isang araw, 100 na sabon, 100 na K-Rejuve, 100 na, 100 na kape. Okay? So aside sa pagiging patient, yung last na strategy tuturo ko sa inyo. Okay? Gusto niyo ba another strategy? Another strategy para mag times 2, times 3, times 4 ang benta mo sa isang tao? Comment yes habang nagbabasa ako ng comments. Sabi ni Don Coral, patience is virtue. Sabi ni Red, yes. True, the more accounts every, the merrier. Correct. Totoo yan, PC. Nung nalaman ko skincare si Valve, nako, gumawa agad ako ng page para i-build value muna habang di pa bumabanat sa Sovel Life natin. Ngayon, inaani na. Yay! Agree talaga ako dyan. Kami nagsimula. Tama. Usually, pag gagawa ka kasi ng page, hindi ka naman kagad maraming followers eh. Tignan mo ako, meron akong page na 100,000 followers. Di naman ako nag-start 100,000 agad. Paisa-isa, 5, 10 na likes. Inabot ako ng taon nang bago umabot ng 100,000. Ngayon, madali magbenta, madali mag-recruit, di ba? Ganun ka din. Huwag mong iisipin kagad yung paano ba ako kikita, hindi. Di ba? Isipin mo, 1 year from now, 6 months from now, kung gagawin ko itong maliliit na mga actions, kikita ako na malaki. Okay? So, yung last strategy natin na ituturo for today. Okay? Ang last strategy natin tuturo for today, ito po. Yung tinatawag po natin na upselling. So, once na may bago ka ng member, di ba, o bago ang customer, nagustuhan niya yung isang sabon mo, after niya makaisa, 2 o 3 orders, mag-start ka na pwede mong mag-offer ng other products. Pwede mong offera ng toner dahil bumibili na siya ng sabon, patry mo naman yung toner. Or next, pwede mong patry yung serum or kung hindi naman, yung K-Rejuve o yung kape. Okay? Kung ano man yung gamitin mo, let's say, una niya binili kape, after niya bumiling kape, pwede mo pa rin ibenta din ng sabon, ng K-Rejuve, ng toner o ng serum. Kung una niya naman binili K-Rejuve, after nun, benta mo naman ng kape o ng toner o ng kung ano man na products natin. So, usually, para pong sa cellphone, nasubukan mo na bumili ka ng cellphone, di ba? Bagong cellphone, tapos operan ka bumili ng tawag doon, yung screen protector. Di ba? Tapos after nun, operan ka pa bumili ng casing. So, kumita sa'yo yung taong nagbenta ng cellphone 3 beses. Cellphone, screen protector, saka casing. Okay? So, meron pa yung Bluetooth headset. So, 4 beses na siya kumita. Okay? So, ibig ko sabihin, sa isang tao, minsan pwede ako kumita ng times 3 kasi nga, binenta mo ng isang product, sumunod another product, and then another product, and then another product ulit. Are you guys learning? Huwag ka ma-stuck sa isa. Okay, of course, kailangan muna may initial purchase siya, pero after nun, pwede mo offer ng another product pa. Yes, okay, pwede mo recruitin na rin after. Sabi ni Grace, user muna bago pusher. Correct. Gawin muna silang users bago pusher. So yan, thanks po sa learning. So, are you guys learning? I think, marami kayo natutunan for the day, okay? So, ayun lang mga kaibigan, di ba? I hope i-share mo to sa mga leaders mo,
sa mga grupo mo kasi dito po matututunan nila para dumami lalo income nila, lalo sa mga nagbebenta today. Ayan, next week tuturuan ko kayo mas magandang strategy para lalong dumami yung mga nabentahan nyo. Okay? Are you guys learning? Comment yes. Kung ano may natutunan mo, i-comment mo din. Ayan. So mga kaibigan, I hope marami kayo natutunan. And isa lang ang hiling ko sa inyo, share mo to. So this is your Vice Chairman, Marco Malyari. Greeting you again. Keep on dreaming mga winners and see you again next week sa ating Growth Thursdays. Bye-bye!